Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay nandito tayo sa bayan ng Rosales, Pangasinan na kasulukuyang nagdiriwang ng kanilang kapistahan. Pero nandito po tayo hindi para makapamiesta, kundi para kilalanin ang isang natatanging estudyante negosyante na siguradong kabibiliban nyo. Pero bago yan, pwede po bang paki-like, share, and follow ang ating pong YouTube channel na Kanegosyo TV at mag-subscribe na rin po kayo sa aming YouTube channel na Kanegosyo TV. Maraming salamat po. So ngayong araw na to, kilalanin natin ang ating estudyante negosyante. Magandang umaga. Pwede bang magpakilala ka sa ating mga kanegosyo? Magandang araw po mga kanegosyo. Ako po si Hannah Jean Rivera Mejia, 21 years old, ang may-ari ng Bulan Cafe dito po sa Rosales, Pangasinan. Wow, salamat Hannah Jean sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon. Thank you po, sir. Alam mo, yun ang mga hinahanap namin talaga ngayon, yung mga nakaka-inspire na estudyante negosyante. Katulad mo, nakaka-inspire ka, no? 21 years old pero nakapagsimula ka na ng isang Bulan Cafe, no? Yes. Pwede bang kwento mo sa amin kung paano mo sinimulan ng Bulan Cafe? So basically, ang Bulan Cafe po ay nag-start po siya last year, 2023. Pero ang pinaka-core po ng pagsisimula ko sa business ay nung year 2020 po, which is yung pandemic. Nag-start po ako as a cakes and pastries lang po na home-based. So nag-offer kami ng mga cakes in a tub hanggang sa nag-upgrade na kami into birthday cakes, mga dibu, mga weddings. So yun po, dun po nag-start. So nagsimula ka pala sa paggawa ng mga cakes. Paano mo naman ito natutunan, itong paggawa ng mga cakes na ito? Actually, nag-start po na magkaroon ako ng interest sa cakes kasi po I was a cookery major during my high school. Okay. Nung junior high school po ako ay cookery po ako sa Eastern Pangasinan Agricultural College. So doon ko po natutunan mag-bake hanggang sa in-upgrade ko na lang po yung skills ko at ni-utilize ko po yung internet. Okay. So from baking, no, napunta ka, nagkaroon ka naman ng isang Bulan Cafe, no, na nagsiserve ng mga samgyup in a bowl, chicken wings, meron kang mga coffee, lemonade. Kailan mo naman sinimulan tong Bulan Cafe at papaano? So, the Bulan Cafe actually started when I had the chance to be part of the Business Expo sa aming university, which is Pangasinan State University Asingan Campus. That was year 2023, March 15 to be exact. So, yun po ay Business Administration Day ng PSU Asingan. And dun po ako nag-start na mag-offer ng wider range of menus. Nung una, cakes and pastries lang, tapos sinubukan namin ang samgyup sa mangkok, which is rice bowl po siya na may samgyup meat, lettuce, and kimchi. Tapos nilagyan na din po namin ng lemonades. Teka, meron akong magandang narinig sa sinabi mo. Ibig mo ba sabihin na nagsimula lang ito sa isang business expo sa school nyo? Yes, sir. So, nag-start lang po siya sa Business Expo. Part lang po siya actually ng activity namin as business administration students sa school. So, nakakatuwa, no? Alam mo, kasi marami akong na-encounter ng mga ganyan, mga businesses na ginagawa during mga college week. Pero karamihan, hindi naman sila nagtutuloy-tuloy, ano? But in your case, nagawa mo siyang ipagpatuloy, no? So, pwede ba ikwento mo paano mo nagawa ito? So, tinuloy-tuloy ko po siya after ng Business Expo. Parang nakita ko naman na okay po siya, profitable po siya, and ayos siya. So, ginawa ko po ay pinunta ko po siya sa bayan ng Rosales. Nag-start kami as a street food po. Street food. Parang nandun lang po kami sa may kalsada, nagbabayad kami ng mga tickets, and in-offer namin yung samji in a bowl at lemonades, and surprisingly, minahal po siya ng mga tao dito sa Rosales. Pero teka, mabalik tayo doon sa pagsisimula mo ng Bulan Cafe. During the Business Expo nyo, I'm sure may kapital ka na nilabas. Magkano at saan mo naman ito nakuha? Yung kapital sa Business Expo, that was only 10,000 pesos from my profit sa pagtitinda po ng cakes and pastries. Okay. Yun So po. doon nagmula pala yung Ipon lang po talaga ipon siya. talaga. So ngayon, mabalik tayo doon sa Business Expo mo. Ilang araw naman doon tumagal at kumita ka ba naman dito? Yes, sir. Yung Business Expo po ay 3 days. Tapos, yung kita naman po doon, all in all, sa buong 3 days na po nun is 20,000 po. Wow. Bali, bumalik po yung 10,000, tas may another 10,000. Parang nadoble. In just 3 days, kumita ka kagad ng Opo. 10,000 pesos. Opo. Not bad, di ba? For a young student Opo. like you, no? So nakakatuwa. And then, yun na nga, katulad na sinabi ko sa'yo kanina,
hindi mo tinigil yung business mo during after ng Business Expo. Tinuloy-tuloy mo siya. So Opo. another another capital na naman to, syempre, no? So paano mo naman nasimulan ito? Mas malaking capital syempre dito, di ba? Opo. So paano mo siya nasimulan? So, after po ng Business Expo, nung pinasok na po namin yung pagiging street vendor, kinailangan namin na magpundar ng mga iba-ibang mga bagay-bagay, like yung mga tent namin kasi kalaban namin yung init at tag-ulan. Yes. Kailangan na rin namin ng gas, ng mga gasol, shilane, kasi nung una Mas po marami na, oh. butane lang eh. So, nung una po ay humiram po ako sa sister ko ng 5,000 pesos. Tapos sumunod naman po is pinahiram po ako ng father po nung kasama ko po dito, ng business partner ko na boyfriend ko din po si Rajan. Yung father niya po, pinahiram niya po kami ng mga pambili po namin sa mga tent namin, mga gasol, ganyan. So, this time, nanghiram ka naman from your sister at sa very supportive na father ng boyfriend mo Opo. at business partner mo Opo. ngayon. Wow, nakakatuwa ang pagsisimula mo, no? Opo. And that was, kailan nga ulit? 2023 po. 2023. April 2023. So ngayon, more than 1 year ka na, and nandito pa rin si Bulan Cafe. Opo. And I understand you're very active in participating sa mga bazaars, no, mga trade fairs, no. Kwento mo naman yung experience dito, katulad ngayon dito. Opo. So, sa mga bazaars po, talagang iniisa-isa ko po siya. Iniisa-isa ko yung mga bazaars kasi kapag may chance na pwede kaming magpatayo ng booth namin, talagang grab ko siya kasi maganda din naman po talaga yung kitaan, lalo kapag nakikita nila na interesting yung products mo at interesting yung branding mo at naririnig na din po nila sa social media or nakikita nila sa mga ibang tao yung products mo. So, yun po, minsan merong mga downfalls, pero mas madami po kasi yung opportunity na dumarating kapag grab ko po lahat. Alam mo, I can relate to your experience, kasi I used to do that, yung mga mag-join mga trade fairs. Hindi yan madali, mahirap yan, pero in your case, paano mo siya napagpapatuloy? Was there a time na naisip mo, mahirap to, uulan, aaraw, parang ayoko na? Meron ba mga ganong pagkakataon sa'yo? Actually, meron po. Last year, nag-stop po kami ng 2 months dahil po nawalan po kami ng gana dahil sa tag-ulan. Like, tuloy-tuloy na po yung ulan, street vendor lang po kami. So, parang nag-stop po kami. Kinailangan naming mag-stop ng 2 months just for us to focus na lang sa cakes and pastries namin na business. And sabi namin, babalik na lang tayo kapag mas kaya na natin, kapag mas na-utilize na natin yung mga resources natin, pag napag-aralan na talaga natin kung paano siya. And here comes Christmas Bazaar. Doon na po ulit kami nag-continue and until now, nagpatuloy na po. Well, it's a good thing na you decided to continue, no? Kasi mukhang very promising tong yung Bulan Cafe, So, mamaya, tingnan naman natin mamaya yung mga products mo mamaya. I'm sure nagluluto sila. Pero ito pa ang tanong ko, bilang isang estudyante, negosyante, hindi ba mahirap pagsabayin yun at paano mo siya ginagawa? Mahirap po siyang pagsabayin since also gusto ko pong mag-maintain ng grades talaga. Like, academically inclined din po ako. So, kailangan kong mag-focus din sa mga ACADS ko. So, during tough times of being a student, like katulad ng mga finals week, mga examinations, I have here naman po si Rajan. Very supportive naman po siya. He takes over po sa business kapag busy ako. And also, may mga supportive helpers naman po kami. In fact, yung mga helpers po namin is kapatid din po ni Rajan. Ayan, kapatid lang din po ni Rajan yung mga helpers namin. So, hindi po ako nahirapan kahit physically absent po ako dito sa store. Tuloy-tuloy pa din po yung operations. So in that case, you're very lucky and blessed to have a very supportive business partner, boyfriend at yung mga kapatid niya, di Yes, ba? sir. So, isa pang tanong, Hannah Jen, ito usually, ang nagiging problema ng mga estudyante, negosyante, pag nakakaranas na silang kumita, nag-iisip, baka hindi ko natapusin, maganda naman ang kita, dito na lang ako. Okay. In your case, paano yan? To tell you honestly, sir, may mga moments na parang dito na ba talaga ako? Dito na lang ako. Pero actually po, bumabalik ako sa core, sa start, kung bakit ba talaga ako nag-business. Kasi nag-business naman talaga ako in order for me to earn para sa talagang pangarap ko, which is law school. Oh. So gusto ko po talagang mag-law school. And alam ko sa sarili ko na hindi kami ganun ka-capable
para makapasok ako sa law school. So I have to do something para maka-earn ako kasi yun talaga yung gusto ko. So for me po is kahit may business, kahit pa siguro milyon-milyon na yung kikitain ko sa business ko, hindi ko po papabayaan na hindi ako makapag-aaral. Yun. At So, ituloy yung kanyang Opo, law opo. profession. In God's will po. Siyempre, hindi na natin mapipilit kung hindi Alam talaga mo, ang ganda gusto. pala ng plano mo, no? Kung bakit ka nagninegosyo, no? Not just to earn, but for you to be able to save and continue your dream, no? Of Yes, becoming a lawyer someday, no? In that case, nakikita ko na sipag at tiyaga at diskarte mo, hindi malayo yan, ano? And of course, sa sinabi mo, God's willing, di ba? Oh. So, pasok tayo. Gusto ko makita yung mga products mo na Yes, sir. ginagawa rito. Okay po. Ito po yung pinaka-proud po ako na i-present po sa inyo kasi po dito po sa Bulan Cafe, hindi po namin pinapabayaan na hindi po quality meat yung ino-offer namin sa mga customers namin. So hindi po kami gumagamit ng meat po basta-basta lang. So ang meat po namin ay premium po. Premium pork na meat. Tapos inaano po namin siya, niluluto po namin siya truly with our special marinade. Wow, okay. And yung kimchi din po namin ay Kaya, homemade po. ikaw mismo Homemade. gumagawa? Ang gumagawa naman po nitong kimchi namin ay yung mother po ni Rajan. Yung mother po ng Wow. boyfriend ko. Si Rajan, pwede ba nating makausap sa dali si Rajan? Opo, ito si Rajan. Hi Rajan! Kanegosyo TV, Dance Ferrer. Alam mo, kanina ka pa kinikwento ni Hannah Jean, ha? Napaka-supportive mo raw na boyfriend, ano? So, kumusta naman? Ikaw? Okay naman po. Parang masaya kasi nasusuportahan ko yung progress niya, saka yung pangarap niya maging lawyer. Wow! Nagagawa ko din yung gusto kong gawin. Ikaw din, mahilig ka rin naman, I'm supposed na mag-business, ano? Opo. Pero ganun din po, parang kay Hannah Jane, parang first the family ko na Talaga. So, wow, galing ha, ganda, ganda. So, tingnan, ano tawag mo dito, Hannah Jen, sa piniprepare nyo na product? So, ngayon sir ay ipapatry ko po sa inyo yung famous namin na samgyup sa mangkok. Aha, okay. Ito po talaga, dito po talaga kami Kilala. nakilala. Dito po kami nag-boom dahil sa samgyup sa mangkok po namin. So, Mukhang ito po masarap siya. ha, tsaka yung meat mo Yes. talagang Oh, fresh. Okay. Samgyup sa mangkok. Yes, Wow, sir. unique ha. Matikman natin yan. Tapos yung kimchi, gawa niyang future sister-in-law mo. So, sa samgyup na bowl, meron na po siyang rice. Lalagyan natin ng meat. Okay. Bagong luto po lagi yan na meat. So, mini-make sure namin na fresh siya. Aha. Ganyan po siya. Tapos, lalagyan po natin ng ating homemade kimchi. So, fresh na Okay. fresh po yan. Mm. Homemade kimchi. Yan. So, proud po ako na authentic po yung core ng aming kimchi. So with kimchi Yan, ha. Yes. Kasi po, si tita po ay 10 years na nag-work together with the Koreans. So, okay. itong mga kimchi namin is pasadong-pasado po talaga siya. Authentic po siya sa lasa ng mga Wow, Koreans. okay. So, Then, we garnish it with cucumber. cucumber. Ayan, cucumber, fresh cucumber. Ayan. Tapos, we also have our special Korean sauces. Ayan. aha. Talagang hindi po siya pucho-pucho. Korean sauce po Authentic talaga. talaga. Siya. Yes, sir. How much are you selling this naman, Hannah This Jen? one is only 79 pesos. Okay. Meron ka ng rice, meron ka ng meat, meron ka ng kimchi, and ma-experience mo na ang authentic samgyupsal. Wow. Sige nga, matikman nga natin yan. So, this is samgyup in a Bowl. okay? So, for only 79 pesos, no, mga kanegosyo, no, you'll get to taste a unique Korean food, no, samgyup in a bowl. Mamaya titikman natin to. So, aside from this, ano pa yung mga pinagmamalaki ng Ayan, sir. Bulan So, Cafe? Eto po, sir. Gagawa po si Rajan ng freshly squeezed lemonade. Okay. Yan, fresh na fresh po yung lemon namin na kinukuha pa po namin talaga siya sa City of Baguio kasi doon po yung pinaka-fresh Okay. na mga lemons. And ang aming cucumber ay freshly blended din po. Aha. So, totoong cucumber po yan. Wala pong artificial flavor. Yan, so totoong cucumber po siya.
So kanina, Hannah Jen, nakita namin yung pinagmamalaki yung Samgyup in a bowl, no? So ano pa yung mga ibang produkto na pinupuntahan at binabalik-balikan ng mga customers mo rito? Okay, so sa rice meal po namin, ang isa din po sa bestseller namin ay yung chicken wings. So sa chicken wings na nasa bowl pa rin po, para abot kaya pa din po siya ng mga estudyante. Magkano naman siya? 99 pesos po. Okay. Meron ka ng 3 pieces of chicken. And meron ka na din pong rice. At lahat po ng rice meal namin ay pwede kayong mag-request ng free kimchi. Aha, okay. Then meron din po kaming coffees. Ayan. Meron po kaming mga non-coffee drinks din po. Yun po yung mga products. Okay. Seriously, Hannah Jen, ano? I'm impressed talaga sa nasimulan yung dalawa ni Rajan, ano? So, I'm sure malayo ang mararating nito. Pero gusto ko marinig from you. Ano ang plano ni Hannah Jen in the future as far as Bulan Cafe is concerned? Okay po. So ngayon po ay we are already working on sa isang space po namin sa harapan po ng bahay namin, and hopefully by God's grace may pagpatuloy na po namin siya in the next month po. Okay. Probably July or August na magkakaroon na po kami ng physical store. Wow. Hindi na lang po kami bazaar, hindi na lang ninyo kami makikita sa bazaar, pero pwede nyo na po kaming bisitahin sa aming physical store. We'll be looking forward sa pag-o-open yan, ha? Yes, Dapat invited sir. kami, ha? Tama, sir. Okay, oo. So, last na lang, Hannah Jen. I'm sure marami sa mga katulad mong estudyante, negosyante ang nangangarap na magkaroon din ng sarili nilang negosyo pero hindi nila alam kung paano sisimulan. Ano ba pwede mo maibahagi sa kanila? So, always remember to take risks. That's the number one. That's the number one factor of being a business owner. Kailangan handa kang sumugal, handa kang makibaka. Dapat handa ka sa mga downfall days, dapat handa ka din na makita. Sabi nga ni Sir kanina, anos labat. Ayan, so kailangan pagtiyagaan mo muna kung saan ka makaka-start. The smallest way you can do, kunin mo na yan, i-grab mo na yan. Huwag kang mahiya na magsimula sa maliit kasi dyan lahat nagsisimula ang mga malalaking bagay. Wow! Ang ganda naman ang sinabi ni Hannah Jen. Lahat daw na malaki nagsisimula sa maliit, no? So I cannot agree any better. So Hannah Jen, maraming salamat ulit sa pagpapaunlak mo na ma-interview ka namin. I'm sure marami ka na-inspired ng mga katulad mong estudyante na gusto rin maging negosyante. So, yun po mga kanegosyo, no? Sa mga estudyante natin na nangangarap na magkaroon din ng kanilang sariling negosyo, kaya nyo po yan. Kung kinaya ni Hannah Jen, kayang-kaya nyo rin yan. Maraming salamat po.